Tiniyak ng Department of Energy na magiging maliwanag ang Pasko ng ating mga kababayang biktima ng bagyo sa Catanduanes. Kasunod nito, target ng kagawaran na mas maging matibay sa bagyo ang mga linya ng kuryente sa probinsya. Nagbabalik si Connie Kalipay ng Philippine News Agency Bicol sa sentro ng balita. Tiniyak ng Department of Energy sa publiko na masigasig nilang sinisikap na maibalik ang supply ng kuryente sa Catanduanes, isa sa mga lalawigang lubhang na apektuhan ng Super Typhoon Juan. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na inaasahang ganap na maibabalik ang supply ng kuryente sa Disyembre 22 sa oras ng Pasko. Sabi pa ni Garin na ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik ay tatagal ng halos isang buwan na nagpapahintulot sa mga pamilya na ipagdiwang ang Pasko na may kuryente sa kanilang mga tahanan. Mga isang buwan bago magpasko matatapos na rin to para maliwanag yung ating Pasko. No? We will work hard. 24 hours po yung gagawin. Basta ma-clear lang lahat at except siguro sa mga malalayo talaga na inaccessible na. No? Pero we will work hard na by December 22 po tapos na lahat. Dagdag pa niya na ang mga plano ay nakalagay upang mapahusay ang mga infrastruktura ng kuryente upang matiyak ang katatagan laban sa mga darating na bagyo. Ayusin siya ng mabuti para kahit maulit to, baka mahulog ka. Kahit na maulit siya, dapat resist ang resilience ng ating mga kuryente. Ang kuryente at mga poste natin, dapat we can withstand another storm like this. Samantalang sinabi naman ni June Sortida, Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Catanduanes, na ilang barangay sa Bato at Verac ang na-energize na. Partikular ang 28 sa 63 barangay sa Verac at 3 sa 27 barangay sa Bato ay may kuryente na. Binubuo ang Catanduanes ng 11 munisipalidad. Mula rito sa Catanduanes para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.